guys, ito pala ang dahilan. Paktay tayo. 5 kilometro lang. Inabot pa tayo ng ayan o, 2 oras na. Ang tatakbuhin lang natin is 4.5 miles. Sabihin na natin kulang-kulang 7 kamilyahe lang yan, sabihin mo. Pero ganito, kalapit-lapit na nga lang. Nalit pa ako, alas 9 na eh. Alas 9 yung aking delivery. Patay na naman tayo sa company nito. Patay sa company. Guys, good morning. Nagbabalik tayo. So, check. Temperature 30-29. Ikutan muna natin si Cordapia bago tayo dire-diretso. Kalahati na lang oh. Bilis nito eh. Kasi continuous kasi siya. Mabilis siya. Ilaw. Silk. Make sure dito pa. So, dito na tayo natulog kagabi. After natin dito after natin mag-region ng truck, tulog na. Ngayon, tara na. Biyahe sa tamang ikot lang sa truck. Cordapia. Kausapin nyo naman ang inyong truck para sa ganun eh. Walang maging problema. Ayan guys ha. Wala na yung Christmas tree talaga. Okay, let's go. Christmas tree talaga. Sa akin naman yan, stacker. Hindi pa nila sinasabi sa akin kung magkano yung paggawa natin. Pero siguro, minimum siguro mga $5,000. Kasama na yung labor dyan. Tapos yung parts, Alright guys, andyan na yung sign ng effect. Yes! Hindi na tayo hihintuyan. Set na natin to. Alright guys, naligaw ako sa exit ko. Iba yung napasukan ko. Kaya iikot muna ulit tayo rito. Nadagdagan ko ulit ng 5 miles. Hindi naman pwedeng mag-U-turn dyan. Bawal mag-U-turn, delikado. Dito. Take exit 28 Exit on tayo, the tapos right babalik to na ron. 342, then keep left. Para makabalik tayo doon sa highway na kailangan natin Keep left puntahan. to 342 east, then take the first left. May construction kasi doon. Kaya naguluhan ako. Hindi kasi ako madalas pumupunta rito sa Quebec eh. Kaya ganyan.
at the stop sign, then take the first left. Alright. See. Okay, palagpasin natin siya. Turn left on 40 East. Alright guys, nakabalik tayo sa highway. Continue on Noto Route Transcon again. Kailangan natin. Alright guys. Ako po, dito pa tayo. Pinataan pala ng GPS natin. Ay, nako. Ano ba to? Traffic naman. Malilit pa yata ako, wala stick. Malapit na ako eh, pero kung ganito lang eh, parang alanganin pa. Montreal. Hit 20 na, wala stick. Ha! Maaga na ako kasi isang oras lang eh. Bali dalawang oras yung advance ko eh. Kasi kita nyo, mag-isang oras na ako nagdadrive. Isang oras lang yung tatakbuhin ko, pero Be in either of the two right lanes. pala yan. In 1 3/4 miles, keep left on Noto Route Transcon again. Traffic, wala last. Inabot tuloy tayo ng traffic. Isang oras pa yata ito. Kung hindi ako napasubo maghapon dun sa ano yung pag-detour natin na yun eh, mas malayo pa sana narating ko. Sa kabila halos hindi na gumalaw eh. Kasi andito na tayo sa Montreal ha.
3/4 of a mile, keep left on Noto Route Transcontinental Yen. Woo! Guys, ito pala ang dahilan. Paktay tayo. Limang kilometro lang. Inabot pa tayo ng ayan o. 2 oras na. Kanina pa ako dito, mga 30 minutes na ganito. Ang tatakbuhin lang natin is 4.5 miles. Sabihin na natin kulang-kulang 7 kamilyahe lang yan. Sabihin mo, pero ganito. Hindi pala talaga nagkakamali ang cellphone, guys, sa estimation niya na sa GPS ko dito. Ang sabi niya rito, for your 7.2 kilometer, you're about 45 minutes. Kalapit-lapit na nga lang, nalit pa ako, alas 9 na eh. Alas 9 yung aking delivery. Patay na naman tayo sa company nito. Patay sa company. Siyempre itong mga nandito, sisiksik nila yung katawan, ay sakyan nila dyan para makapasok dito. Ayaw nilang bumuntot sa likuran eh. Kasi ito, exit dun eh. Wala rin sila. Ewan ko. Construction kasi ito, guys. Ay, nako. Itong lugar na to, hindi na talaga natapos-tapos itong construction dito. Mula last year pa to ah. Parang hindi na yata ito matatapos. Hindi na yata tama to. May pulis doon. Kasi bawal yata rito sa kanan yung bawal sa kanan dito sa kanan yung truck, kaya pasok punta tayo rito, bawal sa kanan yung truck. Thank you. Bawal dyan sa kanan yung truck. Ayan yung pulis. Kaya nandyan yung mga yan kasi bawal sa kanan. Sana hindi ako huliin. Ayan yung pulis. Bawal sa kanan ang truck eh. Buti napansin ko. Otherwise, yari ako. Ayun, may isa ring truck doon may isa ring truck na dadaanan din niya yung pulis. Kaya pinipilit niyang isiksik yung sarili niya doon sa yung sarili niya doon sa dito sa linya kong ito pagka hindi ka makapasok diyan at lagpasan mo yung pulis, yari ka diyan. Nakapasok siya, swerte niya nakapasok. Andiyan construction na yan, hindi ka naman dito, wala nang ibang rason bakit nakatambay yung pulis dyan, kasi may mga sign bawal sa right side yung
yung truck. Kaya pag nalagpasan mo sila at nasa right side ka, yari ka, yan, nakapasok siya. Dito ka lang talaga dapat. Kasi dito sa Quebec guys, instead na right side ang mga truck, nasa left side. Iba iba sa Quebec. Kasi dito hindi ka na pwedeng mag-speed limit dito. Wala nang dahilan para mag-speed limit dito. Kaya kailangan ang mga polis dito, ang tinitignan nila yung ang truck bawal sa right side. Salamat. Napansin ko yung kotse kahit na ganito. Oh, tuloy-tuloy lang tayo guys. Oh, thank you Lord. Kahit ganun. Alright guys, dito na tayo sa nakarating din tayo sa wakas. Nalit na ako ng 30 minutes. Wala akong magagawa, matraffic eh. Good news guys, good news. Tinanggap tayo kahit nalit tayo ng 30 minutes. Door 9 daw, buksan ko na, atras ko doon, at once na ma-unload tayo yung papeles, ilalagay na lang sa likod ng trailer ko. Bakbakan na to, bakbakan. Yung iba wala na, hindi na ako makakasingit right away. Alright guys, sit up natin to. Yan. Okay, so red light na. Magbabasser yan yung kabila, yung sa baba yung green, magbiblink din yan mamaya pagtapos na. So mag-abang-abang ulit tayo. Alright guys, yan. Alright guys, ayan. So let's go to the next fourth and last delivery. Malapit lang dito. Mga dito rin na lugar. 2 kilometro dito. Alauna pa pero gaan na natin. Baka mamaya problema pa ulit sa transportation. Traffic eh. In 400 feet, turn right on Rigadombel, then turn left. Turn right on Rigadombel, then turn left.
deliveran. Dito sa kabila. Taas na ano? Oh, trabis. Oh. Mahirap nang ma-disalign ang truck, guys. In 400 feet, arrive at 180 Shamandi Trunclay, on the right. Ilalim eh. Yata. Na kasing ano rito eh. Sign eh. Dito yan. Dito. Ah, yun. Nakita ko na yung tatak ng dideliver natin. Ay! ID! Last but not the least. Yes, sir. That's me. Yes, sir. 1479. Alright, guys. Alright. So, transporter information. Ito, pipilapan ko ito, guys. Bago ko pumunta sa kanilang receiving diyan, nandiyan. Pilapan muna natin. Tara, mag-check-in muna tayo sa loob. Okay. Reception ito. Hindi yata, washroom yata ito. Naligaw pa ako. Ito yata. Alright, tama ito.
Hello there, sir. Delivery. Hello. Oh, it's just for me doing a video vlog. So I'll call you for the door, okay? Oh, you're calling me for a door? Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you. It's for my vlog. Okay. Yes, yes. Oh, say hi, hi. I have vlog. Okay. Okay, I'm just gonna wait for the call. Thank you. Okay. Okay. Alright, yes. Balikan na lang natin. Mababait sila. Nag-hi pa sa camera. Hugas lang ako ng kamay. Kasi susubo tayo. Susubo, kakain tayo. Tapos mag-ano tayo, mag-exercise tayo. Schedule ko today is back at saka bicep. Kagahapon, ano ba yung ginawa natin kagahapon? Chest tayo konti kahapon. Yan, tamang exercise lang. Let's roll. Sa truck muna. Alright guys, tinawagan ako at tinatras ako dito sa door 50. Hindi daw bubuksan. Guys, tinawagan ako habang nagbubuhat. Atras na natin para matapos na tayo rito. Yes, yan, red light na. Antayin na lang natin ulit. Alright guys, yan. Tapos na. Kunin natin yung papel doon. Wala pa silang sinasabi sa akin. Mukhang matitengo yata tao. Sana naman makahanap din sila agad-agad. Okay, so may natira pa ba? Oh, thank God wala na. Mga debris lang tatanggalin ko mamaya. Tara, kunin natin yung papel. Alright guys, tapos na tayo. Bukas natapos din yung 4 na delivery natin. Guess magkano rin yun. Isang pick up $50. 4 na delivery $50 times 4 200, 250 plus waiting time na almost 11 hours doon.
$25. Extra. Ang bayad sa paggawa ni Cordapia sa safety niya. But anyway guys, wala pang sinasabi yung dispatch ko, linuluto pa. First message, kaya dito muna ako tumambay. Habang wala, kasi mahirap maghanap ng anuhan ko pagtatambayan ko pagpaparkingan ko. Kaya dito na lang muna tayo, hindi naman tayo papalayasan. Ano muna. Padala ko lang sa kanila ito, sisend ko lang sa kanila. Proof of delivery. Short mo po. Alright guys, ayan, babalik tayo. Hindi na ako umalis dito guys sa pinagdeliveran ko. Habang naghihintay, kumain ako. Nakaidlip ako, kagigising ko lang. Nabot yata ako rito guys naman. Tapos ako ng 3 oras. Ayun. Ay hindi, 5 hours and 35 minutes. 5 hours na pala ako dito. Kasama na kamo yung yung pag-deliver ko kanina. Sabihin, tapos tayo ng alas 2. Kaya alas 5 na ngayon, 3 oras na. Tama, 3 oras. Ayun, nag-text sa akin yung dispatch kung bukas daw yung pick up. Maraming pick up daw bukas. Sabi ko, tinatanong ko kung saan ako saan ang unang pick up ko. Para alam ko kung saan ako didirection. Gusto ko kasing mag-move mula here hanggang dun sa truck stop, pero gusto ko yung direction kung saan yung pick up location ko, di ba? It makes sense only na kapag pupunta ka dun sa lalabas ka rito, maghahanap ka ng truck stop, why not na malaman mo yung pick up location upang sa ganon doon ka tumumbok. Paliw makakita ka doon ng truck stop, 'di ba? Para hindi ka maghanap ka, baka mapapalayo ka instead na pupunta ka ng Timog, mapupunta ka pa ng Kanluran para maghanap ng truck stop. Yun ang inaantay ko. At anyway guys, parang malabo pa, linuluto pa daw nila. Alamin daw bukas, kaya dito na lang siguro matutulog. Okay naman ako dito, hindi naman tayo palalayasin dito Guys, paano patuloy ko na vlog ko. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi sa susunod na video vlog natin. Kita-kita ulit tayo Salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa simpleng video vlog buhay ng Lakay Trucker dito sa Canada. Lakay Trucker in the go. I love you all guys. Peace out. Bye bye. Lakay Trucker.